1985 nang mapaghandaan ng husto ng media ang pagbisita ni Pope John Paul II. In these islands, over the last 4 centuries, together we shall pray that God may continue to protect and guide His pilgrim people in the Philippines. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas! Ang pagbisita sa Pilipinas ni St. John Paul II ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga Pilipino, lalo na sa Hermosa, Bataan. Di kalaunan ay nakapagpatayo rito ng simbahan at dambana na sumisimbolo sa pagpatuloy na pananampalataya sa Santo Papa. That is the shrine of Saint John Paul II in Tulis, Hermosa, Bataan, in the Diocese of Dabalanga. It shall henceforth be called as the National Shrine and Parish of Saint John Paul II. Tanong ko po, bakit po nalipat sa Hermosa at dati from po- Morong. Opo, from Kasi Morong. nga, yung kinuha na ng gobyerno, ginawa na siyang technological park. Kaya, kumbaga, nilipat na lang yung history niya, kaya na-approvean na, hindi kasi ina-approvean ng isang simbahan ng National Shrine nang walang 10 years. Kaya yung history niya, from Morong, kumbaga, kinuhan na rin ng kinolect na rin para magawa yung libro na, na history para na kailangan. Kumbaga, nirelocate lang siya. Opo. Ayun, yung doon. Pananalig ba, kapangyarihang banal, o pareho? Paano nga ba naganap ang mga himala ng dating Santo Papa? Kailan po nagsimula yung petition letter na yun? Oo, nung itinatag ito, kasama na rin yung petition letter para ma-elevate ng National Shrine, evidences yun paano nagmilagro o kumilo si St. John Paul. Actually, may personal experience ako yan. Dalaga pa ako noon, yung World Youth Day nung 1996 nung nagpunta doon. Ngayon sabi ko, pagka nakakuha ang papangalan ko, Paul John, binaligtad ko si Pope John Paul II. Kaya lang alam mo, hindi ako nagkaanak. Pero biniyaan ako ng adopted. Kaya ipinangalan ko, Paul John, in name of Pope John Paul II. Kumbaga nagmilagro talaga siya kasi nagpunta pa ako ng Saudi para magpa-IVF, yung in vitro fertilization, hindi rin nag-work out. Pagkayari, 5 years ang noon, 3 years namatay ang husband ko. Hindi na ako nag-asawa. Kaya 25 years nang patay ang asawa ko, ang anak ko 26 years old. Napunta sa Saudi na nakapagtrabaho na siya, tapos na ng criminology. Oo, Opo, ang galing naman Oo. po nun. Kaya mapagmilago sa akin si St. John Paul talaga. Matagal na nanalangin si Tita Vilma na magkaroon ng anak at humiling ng tulong sa pamamagitan ng dating Santo Papa. Sa paglipas ng panahon, natupad ang kanyang dasal sa biyaya ng pag-aampon. Isang pagpapalang itinuturing niyang himala mula sa santo. Paalala na ang mga himala ay dumarating sa iba't ibang anyo. Bakit po napangalan kay St. John Paul yung church mismo? Oo. Kasi nga, yung vision ito nung aming dating bishop, si Bishop Ruperto C. Santos. Gusto niya, pagpasok ng Bataan, mayroong simbahan na matatagpuan para i-bless yung mga tao. Papasok ng Bataan at aalis, makita niya yun na talagang Catholic Church. Since na yun nga, nirelocate from Morong, itong simbahan ni St. John Paul, kaya dito pinalaga. Imaginein mo, yung ganitong kalaking simbahan, panahon pa ng pandemic, alamang 3 years na tapos. Opo. Kaya kumilos talaga ang Panginoon dahil kasi maraming tumulong. Although na meron pa kaming kulang na meron pang binabayaran sa mga construction. Tapos ongoing hanggang ngayon yan. Opo. Yung ginagawa ko sa Oo, baba. meron pa rin.
Ask ko po yung about po sa youth na dahil po kay St. John Paul, Oo. nagkaroon po ng... Ginather niya. Opo. Oo. Ano po yung vision niya para po sa mga youth? na Oo. Hindi ba katulad nga ni Jose Rizal, sabi niya yung kabataan nasa kabataan na, yung Opo. pag-asa ng bayan. Siya naman, kaya yung yung World Youth Day, ginagather niya talaga yan. Pumupunta siya sa iba't ibang bansa and luckily, 2 times na siya nagpunta rito sa Philippines kasi mahal niya nga yan, malapit sa puso niya. Na i-gather lahat ng mga kabataan para ipalaganap yung mga debosyon niya, yung paano yung naging buhay niya, matularan, maging magandang halimbawa, at yun nga na maging mabuting halimbawa para maraming sumunod din sa yapak niya. Opo. As a role model po. Kaya po Oo. niya ginather yung Oo. youth. Oo. Opo. Buong World Day, kaya ang World Opo. Youth Day. Kaya nga yung kantang For God so loved the world, He gave us His only Son. Jesus Christ, our Savior, His most precious one. Diba yung gano'n? Opo. Tell the world of His love. May action pa nga yun eh. He has sent us His message of love and send those who hear to bring the message to everyone with a voice loud Mula and sa pagpapatayo ng simbahan na ito bilang simbolismo sa pagbisita ni St. John Paul II at ng kanyang mga refugees, ang simbahang ito ay hindi lamang naging simbolismo ng pananampalataya. Binubuo ang simbahan na ito ng hindi lamang sa arkitektura at sa ganda nitong taglay. Ito rin ang kinatawan ng pag-asa, paniniwala, pagpapatawad at kwento ng mga tao. Katulad lamang ng aming nakilala na si Ma'am Vilma. Ikinuwento at ibinahagi niya sa amin ang kanyang mga karanasan. Antong pagsubok sa kanyang buhay na nagpatatag sa kanyang paniniwala at nagbigay daan sa kanya upang maging follower ni St. John Paul II. Sa pagbisita namin sa simbahang ito at sa pagbuo ng dokumentaryong ito, marami kaming natutunan at napulot na mga aral. Nagbigay rin itong daan upang makilala namin ang isang tulad ni Ma'am Vilma. Isang malaking oportunidad ang marinig ang kanyang kwento. Isang paraan din ng dokumentaryo na ito para maihatid namin ang mensahe ni Ma'am Vilma at ang kwento ng National Shrine and Parish of St. John Paul II. Kami ay naniniwala na naging paraan ito upang mas mag-apoy pa ang aming paniniwala at mas mapalapit pa kami sa nasa itaas. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Yun ang theme song ni Pope John Paul. Okay na mo? Ang tagal-tagal na, no? Devotee ka po si talaga si tita. No, diba? Ang galing naman po ng story. Oo.